Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat at nakarating po tayo ng maayos, ligtas sa dakong ito. Salamat sa Panginoon. At ngayon naman po sa pagkakataong ito, itutuloy po natin ang Aklat ng Santiago. 2 talata lang po muna tayo ngayon, mga kapatid. Kaya ihanda po natin ang ating mga isipan, ang ating mga kalooban, at ating alamin ang mga panawagan ni Santiago dun sa kanyang mga kapatid na nakakaranas din ng mga kapagsubukan. Kung paano niya sila pinalakas sa pamamagitan ng 2 talatang ito, ay tunghayan po natin. Magsimula po tayo sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, kinikilala namin na Ikaw ang pinagugutan namin ng lakas, ng tiwala, pag-asa. Alam namin na sa mga pagsubok, andyan ang karunungan, andyan din ang katatagan na ibinibigay niyo po sa amin, sa aming buhay ng mga Kristiyano. Salamat po sa karunungan, patuloy kang maluwalhati sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Basahin po natin ang Santiago, Kabanata 5, talata 10 hanggang 11. Santiago, Kabanata 5, talata 10 hanggang 11. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating pinagpala ang mga nagtiyatiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Kapatid, sinusubok ka ba ngayon? May problema ka bang dinadala sa iyong kalooban ngayon? Meron bang gumugulo sa iyong isip na sa wari mo ay nalilito ka, hindi mo alam ang gagawin, hindi mo alam ang tamang hakbangin na iyong gagawin? Ang tema po ng buong sulat ni Santiago ay patungkol sa pagsubok, kahirapan, pagtitiis, pagdurusa na dinaranas ng mga naglalayong sumunod sa kalooban ng Diyos. At kung aalamin natin yung pinagmulan, pinanggalingan ng mga pagsubok, problema na dinadala ng mga kapatiran dun sa pagtitipon na sinulatan ni Santiago, ay batay dun sa pinapahintulot ng Diyos para sila ay makabahagi dun sa mga pagsubok at mapatunayan yung kanilang pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Nasimulan po natin yung mga katangian ng isang matiyagang Kristiyano. Nagbigay si Santiago ng 3 dun sa uli nating pag-uusap mga kapatid. Sabi niya, ang isang matiyagang Kristiyano ay marunong maghintay sa Panginoong Yesus. Ang isang matiyagang Kristiyano ay matibay ang loob alang-alang dun sa Panginoong Jesucristo. At siyempre, ang matiyagang Kristiyano, mapagpasensya. Dahil yung kanyang sinusunod na Panginoong Yesus ay mahaba din ang kanyang pasensya. Siya ay mahabagin, mapagtimpi, mapagtiis. Kaya naman, dinagdagan pa sa 2 talatang ito, mga kapatid, ni Santiago, sa Kabanata 5, talata 10 hanggang 11, ang mga katangian ng isang matiyagang Kristiyano. Mahalagang malaman natin to sapagkat yung mga nakakaranas ng mga pagsubok ng panahon ni Santiago, kung maalala natin, inaapi sila, inaabuso sila ng mga mayayaman at hindi makatarungan yung pakikitungo ng mga mayayaman sa kanila at mga kababayan pa nilang mga Hudyo na sumusubok dun sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Dinagdagan ni Santiago yung katangian ng isang matiyagang
Kristiyano. Sabi niya, ang matyagang Kristiyano ay magandang halimbawa sa gitna ng mga pagdurusa. Matatagpuan niya sa talata 10 at sa talata 11 naman, ang matyagang Kristiyano ay matatag sa gitna ng pagtitiis. Kailangan ba natin ng pagtsatsaga, pagtitiis, pagdurusa, mga kapatid? Bahagi ba ng buhay Kristiyano ang mga pagsubok? Sa Bulacan may nagtanong, hanggang saan, Pastor, kami magtitiis? Hanggang saan kami magpaparaya? May problema kasi yun sa kanyang asawa, kaya yun yung sa loob niya. Hanggang kailan siya magtitiis dun sa problema sa relasyon sa kanyang asawa. Pero ngayon naman, mabuti na yung kanilang lagay at salamat sa Panginoon, inayos din yung kanilang relasyon dahil yung focus nila ay nasa Panginoon at nagkaisa sila na sumunod sa Panginoon. Pero may pagtitiis. May pagsubok, may kahirapan, may pagdurusa. Sinabi ng Panginoong Hesus yan doon sa kanyang mga alagad bago siya bumalik doon sa kanyang pinaggalingan para ihanda yung mga silid doon sa mga alagad niya. At sabi niya, daranas kayo ng mga kapighatian sa mundong ito. Pero lakasan niyo yung loob niyo. Tibayan ninyo ang loob niyo sapagkat napagtagumpayan ko na ito. Sabi ng Panginoong Hesus yun. At sabi din po, dun sa Hebreo Kabanata 10, talata 36, Hebreo Kabanata 10, talata 36, kinakailangang kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Kaya kailangan ng pagtitiis, kailangan ng pagtsatsaga. Kung hanggang kailan? Hanggang sa pagparito ng Panginoong Hesus. Kasi kung maalala natin yung mga naunang talata, di ba, patungkol dun sa pagparito ng Panginoong Hesus, pagbabalik ng Panginoong Hesus. Doon nakatuon yung sulat ni Santiago na kailangan maipakita ninyo yung pagiging matyaga ninyo bilang Kristiyano. At nagbigay siya ng 3 doon sa nauna nating natalakay at pangalawa naman, ngayon, 2 katangian ng matyagang Kristiyano. Sabi rin ni Pablo doon sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 14, talata 22, kung gusto ninyong makaranas o makaisa doon sa kaharian ng Diyos, daranas muna kayo ng mga kapigatian, paghihirap. Kaya nga, sinabi natin nung nakaraan, walang makakalusot, walang makakaadlang doon sa mga pagsubok. Lahat ng tao, pangkaraniwan o anuman ang estado mo sa buhay, makakaranas ka at dadaan ka talaga ng mga problema, kahirapan sa mundong ito. Pero, may layunin po ang Diyos kung bakit may mga pagsubok. Para mapatunayan yung kalidad ng pananampalataya at yung matibay, buhay na pag-asa sa Kanya ng mga naglalayong sumunod sa Kanya. Gusto niyo po bang sumunod sa Panginoong Hesus, mga kapatid? Magawa yung kalooban niya? Kailangan maging handa tayo sa mga pagsubok. Pangkaraniwan niyan yung mga pagsubok. Hindi siya yung nabibigla tayo, bakit ako yung nakakaranas ng ganitong pagsubok? Bakit yung ibang mga tao, maganda yung kanilang buhay? Kahit masama sila, hindi maganda yung kanilang paraan ng pamumuhay, marami silang mga luxury car. Kasi sa mundo, yun yung tingin nilang pinagpapala eh. Pero sa paningin ng Diyos, yung mga pinagpapala, yung mga dumadaan talaga sa kahirapan. Kasi doon nila nakikita yung pagkilos ng Diyos. Doon nila nakikita yung katangian ng Diyos. At doon sila tumatatag. Kaya mahalaga po na malaman natin ang mga natitira pang 2 katangian ng matyagang Kristiyano. Sabi ni Santiago, ang matyagang Kristiyano magandang halimbawa sa gitna ng mga pagdurusa. Sabi niya doon sa talata 10, Kabanata 5, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. May mga propeta, mga lingkod ng Diyos noong unang panahon
na biniyayaan sila ng Diyos na sila yung makatanggap ng katotohanan patungkol sa Diyos, tapos sila yung magsasabi nun sa mga taong bayan. Halimbawa, sa Israel, si Moises, propeta siya. Si Isaiah, si Jeremiah, yan yung mga propeta na binabanggit ni Santiago dito na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Pero dun sa kanilang pagpapahayag patungkol sa Panginoon, kaakibat yung mga kahirapan, pagdurusa at pagtitiis, mga pagsubok. Yung iba sa kanila, inusig, sinaktan, at nalagay sa bingit ng kamatayan yung kanilang mga buhay. Pero sabi ni Santiago dito, tularan ninyo sila, gayahin ninyo sila, maging katulad kayo nila ng mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Ano yung ginawa nila? Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Walang propeta ng Diyos na hindi dumaan sa pagtitiis. Walang propeta ng Diyos na hindi sila nagikahos o nalagay sa panganib o pinahiya, pinahirapan. Dinanas ng mga propeta ng Diyos yun. At sabi ni Santiago dito, gayahin ninyo sila. Sabi ni Pablo doon sa mga kapatid niya sa mga taga-Korinto, tularan ninyo ako bilang pagtulad ko sa Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Yesus, nung gabi na hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga alagad, tanda ng kanyang pagpapakumbaba, at itinuturo niya doon sa kanyang mga alagad na ito yung dapat ninyong tularan. Kung paano ko hinugasan yung mga paa ng bawat isa sa inyo, ipakita nyo yan doon sa inyong pag-iibigan sa isa't isa. Tanda ng inyong pagpapakumbaba. Kasi mahalaga yung pagkakaisa sa gitna ng mga pagsubok. Kaya mahalagang mga kapatid na matularan natin, gayahin natin yung mga naunang propeta. Sabi doon sa aklat ng Mateo, Kabanata 5, talata 11 hanggang 12, laman ng sermon sa bundok ng Panginoong Yesus, may nabanggit ditong mga naunang propeta na nakaranas din ng mga pag-uusig, panlalait, pagpaparatang ng mga kasinungalingan sa kanila sa kabila ng pagiging totoo nila at pangangalat nila ng katotohanan patungkol sa Diyos. Sabi ng Mateo, Kabanata 5, talata 11 hanggang 12, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin, sabi ng Panginoong Yesus. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang propetang nauna sa inyo. Kaya pagka may pagtitiyaga, pagtitiis, merong gantimpala. Hindi naman nawawalang kabuluhan yung mga paghihirap. Meron din siyang gantimpala. Parang yung nag-aral ng mabuti, nagtiyaga, nagsunog ng kilay, sa bandang huli na parangalan, nakatanggap ng mga karangalan sa paaralan dahil nagtiyaga sa pag-aaral. Ganon din doon sa buhay Kristiyano. Dadaan tayo sa samot-saring mga kahirapan, mga kapatid. Kaya yakapin natin yung pagsubok. Huwag nating isipin na negatibo yan. Kasi sa mata ng mundo, negatibo yan. Pwedeng pinabayaan ka ng Diyos, walang Diyos, nag-aaksaya ka lang ng pagtitiwala mo dun sa Diyos na pinapahirapan ka, hinahayaan na lugmok ang iyong buhay. Pero hindi ganon ang Diyos. Makikita natin yung katangian ng Diyos mamaya, mga kapatid, sa susunod na talata. Kaya kung tayo, anuman yung mga kahirapan natin ngayon, mga kapatid, maaring iba sa kalusugan, old age, yung iba, di ba, yung mahirap nang maglakad, o di kaya malamig yung panahon, o di kaya naman yung iba sa atin ay nawalan ng trabaho, may kaaway na kapitbahay, o magulo dun sa tahanan dahil merong problema sa pamilya. Lahat ng problema, lahat ng naiisip nating pwedeng maging pagsubok ng isang tao,
Partikular yung pangkaraniwang tao. Kasi yung mga mananampalataya dito, kaya sila nakakaranas ng pagsubok ay dahil dun sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Na iba dun sa hindi mananampalataya. Sa hindi mananampalataya kasi wala silang pake sa kalooban ng Diyos, normal lang sa kanila na may problema. Pero mas mahirap din yung pinagdadaanan ng mga Kristiyano. Lalo na nung unang panahon. Kasi pwede silang, yung parang naglalakad ka sa kalsada, yung espada nasa liig mo, nakahanda yung mga palaso, ikaw yung tudlaan. Alam niyo po yung tudlaan? Yung target, point. Ganon yung mga nararanasan nila, yung larawang ginagamit para sa kanilang mga propeta na nagtiyaga, nagtiis ng kahirapan. Sa Hebreo Kabanata 11, ang daming listahan doon, mga kapatid, ng mga mananampalataya ng Diyos na nakaranas ng pagsubok. Merong mayaman, hari siya, tapos nakaranas ng tumira doon sa kuweba, yung nagbaliw-baliwan para lang hindi siya ng kaaway, mahuli. Merong propeta na hinulog doon sa balon na tinakpan. O di kaya parang nabartolina na parang mga pader yung paligid niya, madilim, walang liwanag. At yung babanggitin nating isang halimbawa mamaya, mabigat yun si Jeremiah. Lahat ng pagsubok na pwedeng maisip ng isang tao, naranasan niya. Ganon katindi. Kaya may naisulat siyang aklat na makikita natin sa Lumang Tipan na sinalaysay niya doon yung listahan ng mga pagdurusa, kahirapan na kung babasahin natin yun, parang sino ba tayo para sa Diyos na bakit ako nakaranas ng pagsubok na to? Pero si Jeremiah, makita natin mamaya, mga kapatid. Kaya nagtiyaga sila, nagtiis sila ng kahirapan, alang-alang sa pagpapahayag ng katotohanan sa Panginoon. Tinindigan nila yung kanilang pagtitiwala sa Diyos na ipapangaral namin yung sinabi ng Diyos sa amin. Ipaparating namin sa mga tao. Gaano man kahirap, mga hadlang ang pwedeng maranasan, gagawin namin ito alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Yun yung buhay ng mga propeta. Hindi sila nag-iisip ng pera, trabaho, pamilya, iniisip nila ang pangalan, reputasyon na nakataya alang-alang sa Panginoon. At naging magandang halimbawa sila sa gitna ng pagdurusa. Sabi ni Santiago, tularan ninyo sila, gayahin ninyo sila, tignan ninyo sila. Siyempre, babasahin natin kung ano yung mga nagawa nila, kung ano yung mga ginawa nilang pagtitiyaga, pagtitiis, aalamin po natin yon. Kasi pagka meron tayong ganong mga batayan, hindi tayo gagawa ng hakbangin sa sarili nating mga kamay o sarili nating karunungan, sarili nating kapasyahan. Meron tayong pinagbabatayan na ito yung mga taong naglilingkod sa Diyos ng tapat, na matatag sila kahit na lahat ng mga pagsubok sa buhay, iba to sa kanila. Hindi sila matitinag, hindi sila susuko kasi matyaga silang Kristiyano. Magandang halimbawa sa gitna ng mga pagdurusa. Naalala ko yung hinati sa dalawa na propeta. Kilala niyo po ba yan, mga kapatid? Hindi siya pinangalanan sa Hebrews chapter 11, pero may mga kasaysayan ng mga nag-aral na noong unang panahon, si Isaias yung hinati sa dalawa. At yun yung matinding kahirapan na dinanas niya, yung paraan ng kamatayan, mahirap sa mga propeta. Kaya yung pagtitiyaga, pagtitiis, buhay pa sila hanggang sa kamatayan, alang-alang sa pagpapahayag, paninindigan nila sa pangalan ng Panginoon, pinanghawakan nila iyon at pinanindigan nila. Nawa tayo mga Kristiyano na naglayang sumunod, tumupad sa kalooban ng Diyos, na sinusubok din, maganda na matularan natin sila, gayahin natin sila. Samantalahin natin na may mga pagkakataon pa tayo ngayon sa mundong ito na maaring may matinding problema tayong pinagdadaanan. Tignan natin yung mga naging buhay nila.
Kasi pag yun yung pinagbabatayan natin, salita ng Diyos, kasi hindi lang naman buhay nila yan eh, salita rin ng Diyos na nakasama sa Biblia, maganda na yun yung panghawakan natin at asahan po natin. At tayo din, syempre, pagka natutunan natin yon, magsisilbing magandang halimbawa din tayo sa gitna ng mga pagdurusa doon sa mga kapwa mananampalataya na mahihina ang pananampalataya. Napansin nyo ba mga kapatid na kapag ka namamatay ang isang tao, saka lang makikita yung mga magagandang halimbawa na nagawa niya o naiwan niya. Yung legacy kung tawagin na sinasariwa ng mga mahal sa buhay dun sa pumanaw na kamag-anak o pamilya nila. Nawa, meron din tayong gano'n, no? Na pagka namatay tayo o nawala, kasi kahit anong katok natin dyan, dadaan talaga tayo sa kamatayan. Nawa, meron tayong mga ganong naiwang magandang halimbawa. May isang nanay doon sa Cavite, sabi niya, yung nanay niya kasi mapananalangin at saka mapagbigay doon sa kapwa. At talaga namang tinuruan sila patungkol sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Lagi niyang natatandaan yung magandang halimbawa na iniwan sa kanya ng nanay niya. At dala-dala niya hanggang sa apo niya. Ganon din, nagpipray palagi sa Lord. Pag may problema, Lord ang inuuna na lapitan, hindi yung mga tao o yung mga pwedeng gawing paraan ayon doon sa sarili niyang kakayahan. Naipasa niya yon doon sa kanyang mga apo. Dala-dala niya pa rin hanggang ngayon. Kasi napansin ko kapag medyo old age na, inuulit palagi yung kinukwento. Paulit-ulit. Pero tanggapin lang natin kasi magandang encouragement sa kanila yon na pinapakinggan sila. Kahit na, kunwari, hindi mo napakinggan noon, ay, yun yung gano'n. Napapaluha siya kapag kinukwento niya na, iyan yung naiwang legacy ng nanay ko eh. Salamat sa kanya kasi kung wala siya sa buhay namin, maaaring hindi namin makilala ang Panginoong Hesus. Doon sa bahay nila nagsimula yung church. May church na nasimulan doon. At yun yung naalala niya na magandang halimbawa na naiwan ng kanyang nanay sa gitna ng mga pagdurusa. Kasi laki rin sila sa hirap. Maraming problema din silang pinagdaanan. Bago niya marating yung mga natatanggap niya mula doon sa mga apo. Sa apo na niya natanggap eh. Yung mga kailangan nila nung maliit pa sila, nung bata pa sila, sa piling ng nanay nila. Kaya yun, ang isa sa mga katangian ng isang matyagang Kristiyano, magandang halimbawa sa gitna ng mga pagdurusa. Tayo ba mga kapatid, maaari ba tayong maging magandang halimbawa sa gitna ng pagdurusa? Sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos. Kasi awa ng Diyos yan eh. Yung sinasabi nila na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Maring baguhin natin yun. Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos ang gawa. Kasi siya naman yung kumikilos sa buhay natin ang Diyos. Hindi sa ating mga sariling kamay. Kaya dagdagan pa natin mga kapatid na isang katangian ng isang matyagang Kristiyano. Una, yung magandang halimbawa sa gitna ng mga pagdurusa, talata 10. Sa talata 11, nagbigay na siya ng pangalan. Kanina, general, propeta, mga propeta, nilahat niya. Ngayon naman, isang tao. At ito'y si Job. Sinasabi nating pinagpala ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Inulit ni Santiago. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Alam niyo po ba yung kwento ni Job, mga kapatid? Majority sa atin dito, baka kilalang-kilala natin si Job. Napakayaman niyang tao. Si Kuya Job, yung nasa... yung nasa lumang tipan. Yun. Pero sigurado, doon din kinuha yung pangalan ni Kuya Job. Sa kay Job na dumaan sa samot-saring mga pagsubok. Napakayaman niya, 10 yung anak niya,
malawak yung nasasakupan ni Job, pero sabi ng Panginoong Diyos, yang si Job, ano yan eh, talagang maaasahan, mapagkakatiwalaan na lingkod yan. Kaya naman, biglang sinubukan si Job dun sa kanyang buhay. Madaliin natin yung kwento, wala lahat. Kumbaga na sa buhay ni Job, na bankrupt siya. Walang anak, yung asawa niya ay maaaring iniwan siya kasi nagkasakit pa si Job ng malubha. Yun talaga yung pinakaano sa kanya. Pero sabi ng Panginoong Diyos kay Satanas, yung nagpahintulot kasi ang Diyos kay Satanas, sige, pwede mong ibuhos yung mga samot-saring mga problema pagsubok kay Job, pero wag mo lang siyang papatayin. Ayun nga nangyari. Yung asawa niya, imbis na sumuporta sa kanya, alam niyo po bang ginawa? Hinikayat pa si Job na sumpain na yung Diyos na lumikha sa kanya para hindi na siya mahirapan pa. Para matapos na yung pagdurusa, problema. Pero sabi ni Job, bakit? Pagpapala lang ba yung dapat nating asahan sa Diyos? Pagka sinubok tayo, may mga problema, may mga kahirapan, may mga pasakit, di ba natanggapin sa Diyos yun? Bahagi kasi ng pagtitiis ni Job, pagtsatsaga niya, na mapatunayan yung kalidad ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya ginamit ni Santiago si Job kasi kilalang kilala ng mga Hudyo si Job. Katunayan, si Job, maaring lumang tao talaga namuhay siya. Di ba, Genesis, yung unang aklat, namuhay siya nung mga panahon na yon na talaga namang sumunod sa Panginoon. Dahil sa pagtsatsaga, pagtitiis ni Job, talagang tinanggap niya kung ano yung nararanasan niyang hirap, dusa. Sabi niya sa Panginoong Diyos, purihin ka, hubad akong nagmula sa sinapupunan ng aking ina, babalik din ako sa iyong hubad. At yung mga paghihirap na to, alam ni Job na merong kapalit itong gantimpala bandang huli. Kaya nga, napatunayan ni Santiago na talagang napakabuti at tunay na mahabagin ng Panginoon. Dahil ibinalik ng Panginoong Diyos yung mga nawala kay Job na mas higit pa na mainam, maganda, mabuti kaysa dun sa dati niyang kalagayan. Dahil si Job ay isang halimbawa ng matyagang tagasunod ng Diyos. Kaya napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Yun kasi yung tinitingnan ni Job, yung katangian ng Panginoong Diyos. Hindi siya nakatingin dun sa paligid niya o dun sa sarili niya na, ano ba to? Bakit ako yung nakaranas ng ganito? Ako na nga yung gustong sumunod sa Diyos, pero bakit ako pa? Hindi ganun si Job Maaring nanghina siya, maaring sinalaysay niya dun sa aklat ng Job, yung kalagayan niya na kalunos-lunos. Pero bandang huli, nanatili pa rin siyang matatag sa Panginoong Diyos. Matatag siya sa gitna ng mga pagtitiis. Hindi siya natinag, hindi siya sumuko. Ano man ang nangyari sa kanya. Lahat full blast yung mga pagsubok na ibinato kay Job. Pera, wala. Kayamanan, wala. Mga anak namatay. Asawa, hindi sumuporta. O di kaya yung mga alaga niyang hayop, lahat nawala Nakaranas pa ng nanakawan pa si Job. Kaya problemado talaga si Job kung titignan niya yung kanyang sarili o yung kanyang nasa paligid. Mga kaibigan, imbis na mag-advise pero sumuporta sa kanya, pero sinasabing, hindi, kasalanan mo kasi yan, kaya ka nakakaranas ng ganyan. Pwedeng pagmula ng mga problema o yung kahirapan, yung kasalanan, pero sa mga mananampalataya kasi sa Kristiyano, pwedeng pagpapahintulot ng Diyos yun para patatagin tayo sa ating pananampalataya.
para mapagtibay na talaga nga bang totoong Kristiyano. Kaya yun yung nangyari kay Job. Nakatingin siya dun sa katangian ng Diyos. Sabi ni Santiago dito, napakabuti. Tapos tunay na mahabagin ang Panginoon. Compassionate, merciful, pitiful. Talagang mahabagin ang Panginoon. Tapos babalik na tayo sa propeta na binabanggit po natin kanina. Si Jeremiah, pag binasa po natin yung panaghoy, lamentation sa English, malulumo ka dun sa naranasan niya. Kasi, noong mga panahon na yon, dahil sa kasalanan ng buong Israel, umantong na yung Diyos, nagbigay siya ng paghatol dun sa bayan, sa lupain na kung saan nakatira si Jeremiah. Nakita niya yung mga nangyayari sa paligid, yung mga sanggol, mga bata, hili-hilirang nakahiga, tapos dun sa bisig ng kanyang ng mga nanay, yung mga bata, naghihingalo na kasi wala nang makain nun. Tapos yung mga nanay ng bata, kinakain na yung bata, yung anak nila. Sa sobrang tagutom noon dahil nga sinakop sila ng Babylonia, yung makapangyarihang bansa, bilang paghatol ng Diyos sa Israel dahil naghimagsik sila laban kay Yahweh, ang Panginoong Diyos ng Israel. Kaya ginamit ng Diyos yung makapangyarihan, masamang bansa para ipakita na yung mga ginawa nilang pag-aaklas laban sa Panginoong Diyos ay may kabayaran. Nakita ni Jeremiah yon na para bang pati yung salaysay niya sa kalagayan niya, yung mga nabanggit natin kanina, napakahirap yung problema na pinagdaanan niya, na yung ipinagmamalaki na lupain na kilalang kilala dun sa kagandahan, kadakilaan, wasak na wasak, sira-sira. Yung banal na templo, yung mga pader na nakapaligid doon, na nagpoprotekta doon, tumba. Walang natira at nakikita niya na pinapahirapan talaga yung mga kababayan niya. Kaya siya yung luwaang propeta na nakikita niya talaga na wala siyang magawa nabihag yung kanyang mga kababayan, pati siya. Kasi hatol ng Diyos yun sa kanila. Pero, mga kapatid, doon sa Kabanata 3 ng Panaghoy, ang ganda ng pagkakasalaysay ni Jeremiah sa kabila ng mga nangyaring kahirapan, pagdurusa, pagsubok sa kanyang bayan, sa kanyang sarili, sa kanyang mga kapwa taga-Huda. Sabi niya dito sa Panginoong Diyos, Panaghoy, Kabanata 3, talata 22 hanggang 24. Pag-ibig mo, Yahweh, Panginoong Diyos, ay hindi nagmamaliw, hindi kumukupas. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Kaya sa kabila nung nangyari kay Jeremiah, nilingap pa rin sila, inabot pa rin sila ng Diyos. Kagaya ni Job, dahil dun sa pagiging matatag nila sa gitna ng mga pagtitiis, kahirapan, pagdurusa na dinaranas. Ang Diyos kasi mahabagin siya, maawain, mapagtimpi siya, nagbibigay siya ng maraming pagkakataon. Kung may second chances, maraming pagkakataon sa Diyos. Pero ang nakakalungkot lang mga kapatid, sa mga Kristiyano ngayon, yung maraming pagkakataon na yon, inaabuso nila sa paggawa ng kasalanan. Dahil nga, dakila ang Diyos, mapagtimpi siya, at mahabagin, pag-ibig niya ay walang hanggan. Sinasamantala ng mga Kristiyano yun na para bang yung paghihirap ng Panginoong Hesus para iligtas tayo ay walang kabuluhan, walang halaga. Patuloy pa rin sa kasalanan. Kaya ayun yung dapat na maging kaisipan ng isang matyagang mananampalataya ng Panginoong Hesus, ng Kristiyano. Matatag sa gitna ng mga pagtitiis. Magandang halimbawa sa gitna ng mga pagdurusa. Lahat tayo dadaan dito mga kapatid.
Walang nakakahigit na alagad sa kanyang tagapagturo. Kaya lahat ng mga Kristiyano, kung gusto nating sumunod sa kalooban ng Diyos, pag-arian tayo ng Diyos, yakapin natin yung pagsubok, mga problema. Alam nating meron tayong kaagapay, katuwang dyan, na napagtagumpayan niya na yan, ang Panginoong Hesus at ang Diyos na mahabagin, mapagtiis, matyaga. Kaya bilang mga Kristiyano, dapat din nating tularan yung ginawa ni Job. Hindi siya naghimagsik laban sa Diyos, hindi siya yung nagreklamo, hindi rin siya yung sumuko. Nanatili siyang matapat, matatag, matibay sa gitna ng mga pagtitiis. Ganon din ang mga propeta. Pwede tayong maging magandang halimbawa sa atin, di ba? Doon sa mga taong nakapaligid sa atin. Pwede tayong maging matatag sa gitna ng mga pagtitiis dahil tayo yung tinitingnan ng mga taong gustong pwedeng makasunod sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. At saka maganda na sariwain natin sa ating isipan yung mga katangian ng Diyos. Kasi kapag kayo yung naaalala natin, plus yung mga lingkod niya na naging matyaga, mapagtiis sa kahirapan, yan yung susundan po natin mga kapatid para yung pagsubok, kahirapan, maunawaan natin kung ano ang kahulugan nun at kahalagahan nun sa buhay natin. Meron kasi siyang layon eh. Hindi naman siya basta ibinuo sa atin, ipinahintulot sa atin ng Diyos para pahirapan na lang tayo at ilugmok tayo o ilubog tayo, ibagsak tayo. Hindi. Tinutulungan niya tayo para makita natin yung kanyang karakter, katangian, yung kanyang pagtulong, pag-abot sa atin na talagang tagapagligtas siya, tagapangalaga, tagapagprotekta sa atin. Pinapakita niya yun sa mga pagsubok, sa mga problema. Kaya kung kayo may pinagdadaanan ngayon, mga kapatid, alam po, sigurado, meron naway yung mga salita ng Diyos na natunghayan natin ngayon, ito yung panghawakan po natin. Kayo ba, meron ba kayong sinusundan na lingkod ng Diyos? Yung halimbawa, gusto kong pag-aralan. Ito magandang gawin po natin. Pag-aralan yung buhay ni Jephthah. Kilala niyo po ba si Jephthah? Hindi po. Si Gideon. Yan, si Gideon. Si Jephthah, yung nag-ano po siya sa Diyos na, lingkod rin siya ng Diyos. Matapat din siyang sumusunod sa kalooban ng Diyos. At sabi niya, pag uwi ko, may anak kasi siya eh. Tapos, kung kinausap niya yung Diyos na kung sino man yung sasalubong sa akin, naalala niyo po yun? Ihahandog niya sa Diyos. Sa madaling salita, hindi mag-aasawa yung sasalubong sa kanya. Anak niya yun. Yung si Jephthah po, mga kapatid. Opo. Pati yung anak niya, sumunod din kasi maganda yung halimbawa kasi na iniwan legacy ni Jephthah doon sa anak niya. Talagang tinanggap niya yon. Mahirap yon sa kanya bilang tatay. Si Abraham na lang, di ba mga kapatid? Kung ikaw ay tatay, kasi handog mo yung kaisa-isa mong anak na matagal mong pinag-pray, matagal mong inintay. Iyan mo na sa Diyos. Bilang pagpapatunay, pagpapatibay na ikaw ay talagang sumusunod sa Diyos. Mahirap yun, mahirap, mga kapatid. Pero, yun nga, maganda na meron tayong gano'n na sinusundan. Si Ruth, di ba, sa kababaihan. Si Esther, pag binasa natin yung Esther, naku mga kapatid, yung mga kababaihan talagang taas bandera. Kaya, yun yung maganda sa mga karakter doon sa Biblia. Kaysa naman yung panuhan natin, yung mga iniidolo nating halimbawa, hindi na ako magbabanggit ng pangalan na.
Halimbawa, yung pinakamayamang tao o meron siyang ginawa sa larangan ng larangan ng internet o mga yun yung hinahanga natin, sinusunod natin yung mga gagawa niya. Maganda na sa Bible na lang tayo bumase, mga kapatid, yung mga katangian. Kasi yun yung magpapatatag ng pananampalataya natin. Pag alam natin na, ay, meron palang tao na nakaranas nito, na parehas ko. Kasi hindi lang naman ikaw yung nakakaranas ng pagsubok na dinaranas mo ngayon, mga kapatid eh. Maging ang ibang mga tao nararanasan din yung mga pagsubok na dinadaanan mo ngayon o kinakaharap mo ngayon. Huwag mong ikulang yung sarili mo na ikaw lang yung nakakaranas nito, na parang espesyal ka sa paningin ng Diyos. No? Hindi, lahat tayo mga kapatid, nakakaranas ng mga pagsubok, problema na nararanasan din ng ibang mga tao, ang karaniwang tao. Pero ang maganda niyan, sa kabila nito, ang Diyos ang tutulong sa atin para mapagtagumpayan yun, malusutan natin yun, mga kapatid. Kaya, merong malagang iniwan si Santiago dun sa mga inaaping mga mahirap na kapwa niya Kristiyano. Sabi niya, kung tunay kayong mga Kristiyano, kung sumusunod talaga kayo kay Kristo, ipakita ninyo yung katangiang pagiging matyaga, mapagtiis. Kayo ba ay magandang halimbawa sa gitna ng mga pagdurusa? O madali kayong sumuko, magreklamo, irritable, di ba? Kadalasan pag kayong tao nasa gitna ng matinding pagsubok, irritable siya, butas yung bulsa, yung walang makain, walang panghapunan. Mahirap pagka... Alam nyo mga kapatid, hindi naman pera talaga solusyon sa problema eh. Hindi pera eh. Sa mundo, pera. Malawak na lupain o nasasakupan. Pero hindi yun yung solusyon sa problema. Maaring yun yung umiiral sa sistema ng mundo, pero hindi yun solusyon. Ang solusyon, mabago yung puso natin, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Kaya ito yung pinupuntiryan ni Santiago dun sa kanyang mga kababayang mahihirap na inaapi ng mga mayayaman. Ipakita ninyo na maganda pa rin ang halimbawa ninyo kahit na inaabuso kayo, ginagawan kayo ng masama. Naluluwa ako pagka si Jeremiah, maganda kasi yung buhay ni Jeremiah. Pastor Jeremiah, pagka binasa natin yan mga kapatid, tapos pinagbatayan pa ng buhay natin. Tapos matatag sa gitna ng mga pagtitiis. Kasi lahat tayo nagtitiis mga kapatid eh. Dadanasin natin to hanggat hindi pa pumaparitong muli ang Panginoong Yesus. Hanggat hindi pa natin siya nakakapiling, dadaan tayo sa iba't ibang mga pagsubok. Kaya napakaganda ng aklat ng Santiago. Kasi meron siyang panawagan na positibo yung pagsubok, hindi siya negatibo. Kaya bilang Kristiyano mga kapatid, isang malaking hamon sa atin na yakapin ang mga pagsubok. Isang malaking hamon sa atin na ipakita sa mga taong nakatingin sa atin ang pagiging magandang halimbawa sa gitna ng mga pagdurusa. Isang malaking hamon sa atin na maging matatag sa gitna ng mga pagtitiis kasi kumakapit tayo doon sa mga katangian ng Diyos. At ito yung kung luluobin ng Diyos na matutunan natin yung mahabagin din. Kasi kokopyahin po natin yun mga kapatid eh. Bilang patunay na ikaw Kristiyano, meron ka dapat makopya na katangian ng Panginoong Yesus o ng Panginoong Diyos. Mahabagin, mapagpatawad. Diba yung nung nakaraan, mahaba yung pasensya, mapagpasensya, mapagtiis. Yan yung dapat na meron tayo bilang katangian ng matyagang Kristiyano. Salamat po sa pakikinig mga kapatid. Magpipray na po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa 2 talata na ibinigay niyo po sa amin ngayong umaga. Hangad po namin na sa biyaya at sa iyong habag kami kumapit, magtiwala sa lahat ng mga lingkod po ninyo na nabuhay noon, inilista, isinulat sa
sa Bible para kami namang sa panahon ngayon, ito yung pagbatayan po ng aming pananampalataya, lalo na ang bawat isa sa amin ay dumadaan sa mga pagsubok, pagdurusa, pagtitiis, pagtsatsaga. Tulungan niyo po kami, Panginoong Yesus, na makita na kami matatag sa gitna ng mga pagtitiis o pagdurusa. Nang sa gayon, yung mga taong titingin sa buhay namin ay makita ang katangian mo, makita ang lahat ng mga itinuro mo, at nang sa gayon, maparangalan kanila. Ikaw yung pinaka may pasimuno, pakana ng magagandang mga katangiang ito na dapat na matularan namin. Mula sa iyong lingkod at gayon din sa iyong mga katangian. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga kapatid na matyagang nakinig sa iyong salita at naglalayon na isagawa ang mga talatang ito. Tulungan niyo po kami, O Diyos, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu na maipakita ang mga katangiang ito ng matyagang Kristiyano. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.